10 warning signs ng sakit sa kidneys na hindi mo pa alam. Maraming tao ang may sakit na sa kidneys pero hindi pa nila alam. Sa totoo lang, ang kidney disease ay isa sa tinatawag na silent killers dahil kadalasan walang nararamdamang sintomas hanggang sa malala na ang kalagayan. Kaya napakahalaga na maaga pa lang, alam mo na ang mga senyales, lalo na yung mga hindi mo akalaing may kinalaman pala sa kidneys. May mga sintomas na akala mo simpleng pagod lang o dahil kulang sa tulog, pero sa katunayan, senyales na pala ito na unti-unti nang humihina ang kidney function mo. Hindi rin ito base lang sa edad. Kahit bata pa o nasa 30s, pwedeng magkaroon ng kidney problems, lalo na kung may history ng high blood pressure, diabetes, o madalas gumamit ng pain relievers. Isa sa mga pinakaunang senyales ay ang pagbabago sa ihi. Maaring mapansin mong mas madalas kang naihi sa gabi kahit hindi ka naman uminom ng maraming tubig. O kaya naman ay bigla kang hindi makaihi ng maayos at parang may pressure o discomfort tuwing umiihi. May mga pagkakataon din na mapapansin mong iba ang kulay o amoy ng ihi mo, mas madilaw, may bula, o parang may bahid ng dugo. Akala ng iba, normal lang ito. Pero sa kidney patients, ito ay babala na may problema na sa filtration system ng katawan. Pangalawa, kapag palagi kang nanghihina o parang walang lakas, kahit sapat ang tulog mo, isa rin itong senyales. Ang kidneys ay may papel sa paggawa ng erythropoietin, isang hormone na tumutulong sa pagbuo ng red blood cells. Kapag bumagal ang kidney function, bumababa rin ang production ng hormone na ito at nagre-resulta sa anemia. Kaya kung napapansin mong parang lagi kang pagod, nahihilo, o parang may kabigatan ang katawan mo, huwag mong baliwalain. Hindi lang ito dahil sa stress, baka kidneys muna ang nag-alerto. May mga tao rin na nakakaranas ng puffiness sa mukha, lalo na pagkagising sa umaga. Parang namamaga ang ilalim ng mata at may iba pa nang nagsasabi na parang may eye bags kahit sapat ang pahinga. Ito ay pwedeng indikasyon na may leakage ng protein sa ihi, isang senyales ng kidney damage. Ang kidneys, kapag healthy, ay hindi dapat nagpapalabas ng protein sa ihi. Kaya kung may proteinuria ka, delikado ito dahil senyales ito na may maliliit na butas na sa filters ng kidneys mo. Bukod sa mukha, may pamamaga rin sa paa, bukong-bukong, at minsan pati sa kamay. Ito ay dahil sa fluid retention. Kapag hindi na kayang i-filter ng kidneys ang sobra-sobrang tubig at sodium sa katawan, naipon ito sa tissues at nagdudulot ng pamamaga. Minsan hindi ito masakit, pero mapapansin mong hindi kasing gaan ng dati ang paggalaw mo. May ibang seniors na akala'y rheuma o arthritis pero fluid buildup na pala dahil humihina ang kidneys. Isa pa sa mga senyales ay ang bad breath o mapait na lasa sa bibig. Kapag hindi na naalis ng kidneys ang waste products, naiipon ang toxins sa dugo at nagdudulot ito ng tinatawag na uremia. Isa sa epekto ng uremia ay ang pagkakaroon ng kakaibang amoy sa hininga, parang ammonia, at mapait ang panlasa sa pagkain. May mga pasyente na nawawa na rin ng gana kumain dahil sa kakaibang lasa ng pagkain, kahit paborito pa nila ito noon. Napapansin mo ba na bigla ka na lang nagsusuka o nahihilo sa mga random na oras? Hindi ito laging dahil sa tiyan. Kapag tumaas ang creatinine at PAN levels, nagkakaroon ng nausea at vomiting dahil sa buildup ng toxin sa katawan. Minsan, hindi rin alam ng pasyente na ang madalas na pagsusuka o pagkahilo ay may kinalaman na pala sa kidneys nila. Ito rin ang dahilan kung bakit minsan kahit simple lang ang kinakain, agad na sumasama ang pakiramdam. Sa mga pasyenteng may kidney disease, napapansin din ang pagkaputla ng balat at ang pamangalumata ng mga mata. Dahil sa anemia at kakulangan ng red blood cells, nawawala ang natural glow ng balat at tila laging pagod ang hitsura na isang tao. Hindi ito basta dahil sa edad. Kung nakikita mong parang mabilis tumanda ang hitsura mo o parang hindi ka na kasing sigla gaya ng dati, mainam na magpa-check ng kidney function. May mga pagkakataon din na ang isa sa mga sintomas ay mental confusion o hirap mag-concentrate. Akala ng iba, ito ay simpleng pagkalito o pagkapagod lang. Pero kapag mataas ang uremic toxin sa dugo, naapektuhan pati ang utak. Kaya may mga pasyenteng parang malayo ang isip, makakalimutin o hirap makaintindi ng simpleng instructions. Kung ito ay bago lang nangyari, mainam na i-consider kung may kaugnayan ito sa kidney function. Hindi rin nawawala ang skin issues gaya ng pamangati. Kapag hindi na maayos ang filtration ng kidneys, naipon ang phosphorus sa dugo at ito ang nagdudulot ng matinding pamangati. Minsan sa gabi, hindi makatulog ang pasyente sa sobrang kati pero wala namang rashes o allergy.
Isa ito sa pinaka hindi inaakalang senyales ng kidney problem, pero common sa mga pasyente na may chronic kidney disease na. At ang isa sa mga pinakaseryosong senyales ay ang pagbabago sa blood pressure. Ang kidneys ay may papel sa regulation ng BP sa pamamagitan ng fluid balance at hormone control. Kapag humina ang kidneys, pwede kang magkaroon ng uncontrollable high blood pressure kahit dati namang normal ang readings mo. At kung may history ka na ng hypertension, mas dapat kang maging alerto dahil isa ito sa pangunahing dahilan ng kidney damage. Minsan, sabay-sabay dumarating ang mga sintomas na ito. Minsan naman pa isa-isa at hindi agad konektado sa kidneys ang iniisip ng pasyente. Kaya kung nararanasan mo na ang alinman sa mga ito, huwag mo nang baliwalain. Ang simpleng blood test at urinalysis ay pwedeng makapagligtas ng buhay kung gagawin ito ng maaga. Karamihan sa mga pasyente ay nagigising na lang isang araw at sinasabihan may stage 3 o 4 CKD na sila. Hindi dahil biglaan ito, kundi dahil hindi nila napansin ang mga babala ng katawan nila sa umpisa pa lang. Ang sikreto ay nasa awareness at action. Kung kilala mo ang mga senyales at kikilos ka kaagad, may pag-asa pang ibalik ang function ng kidneys o kahit mapigilan ang mabilis na paglala nito. Kapag ang mga senyales ay hindi agad napansin o hindi pinansin, ang risk na mauwi ito sa mas malalang kondisyon gaya ng chronic kidney disease o end-stage renal failure ay lumalaki. At kapag umabot na sa punto na halos wala ng function ang kidneys, madalas ay kailangan na ng dialysis o kidney transplant para lang mabuhay. Kaya habang maaga pa, napakahalaga ng regular na pagpapasuri kahit wala kang nararamdamang malala. Karamihan sa mga senior citizens o kahit mga nasa middle age ay hindi agad iniisip ang kidney health nila dahil akala nila problema lang ito ng may diabetes o high blood. Pero sa totoo lang, maraming kaso ng kidney disease ay nagsisimula ng tahimik. Kung hindi ka proactive sa pag-check ng creatinine level, BUN, eGFR at urinalysis, huli mo na itong malalaman. Ang isang hindi masyadong pinapansin pero mahalagang sign ay ang bigla ang pagdagdag o pagbawas ng timbang. Kapag umina ang kidney, pwedeng mag-retain ng tubig ang katawan, kaya parang tumaba kahit hindi naman dumami ang kinakain. Sa kabilang banda, kung tumataas ang creatinine at bumababa ang gana kumain, pwedeng bigla ring pumayat ang pasyente. Kaya kung may kakaibang pagbabago sa timbang mo nang hindi mo naman sinasadya, pwedeng may koneksyon ito sa kidneys. Pansinin mo rin kung gaano ka kadalas makaramdam ng uhaw. Ang sobrang pagkauhaw ay pwedeng senyales ng diabetes na maaring sumisira sa kidneys. Pero sa ibang kaso naman, ang hindi pagkaramdam ng uhaw, kahit kulang ka na sa fluid, ay senyales din ng problema dahil hindi na rin maayos ang fluid signaling ng katawan. Kapag nasira ang kidneys, nagkakaroon ng imbalance sa sodium, potassium at hydration status ng katawan. May mga tao rin na biglang nagkakaroon ng metallic taste sa bibig. Isa itong senyales ng uremia o pagtaas ng toxins sa dugo. Minsan, parang kinakalawang ang panlasa o nawawala ang appreciation mo sa lasa ng pagkain. Kasama ito sa chain reaction ng kidney dysfunction. At kapag ito ay tumagal, lalong bumababa ang gana mo kumain, kaya't mas bumabagsak ang energy levels at immune system. Hindi rin normal kung madaling kapitan na impeksyon sa ihi. Kung napapansin mong pabalik-balik ang UTI o madalas kang makaranas ng burning sensation sa pag-ihi, dapat mo nitong ipatingin. Ang chronic UTI ay pwedeng umakyat sa kidneys at magdulot ng pyelonephritis, isang seryosong kidney infection. Sa mga seniors, kadalasan walang lagnat o pananakit ng balakang, pero nagiging confused, mahina o may kakaibang behavior. Kaya minsan mahirap ding i-detect. May mga pasyente rin na tila hindi na makatulog ng maayos. Ang insomnia o fragmented sleep ay pwedeng side effect ng uremia o kaya ng discomfort sa katawan dulot ng fluid retention. May iba pang nakakaranas ng restless leg syndrome, yung hindi mapakali ang binti tuwing gabi. Hindi man direktang iniisip ng pasyente na kidney-related ito. Pero sa mga pag-aaral, karaniwan ito sa may advanced kidney disease. Isa pang senyales ay ang madalas na pagkakaroon ng cramps sa binti o paa. Akala ng iba, kulang lang sa potassium o calcium pero minsan imbalance na ito ng electrolytes dahil sa humihinang kidney function. Dahil hindi na nai-regulate ng kidneys ang sodium, calcium, potassium at phosphorus, nagkakaroon ng muscle issues gaya ng cramps at weakness. Kapag madalas itong nangyayari, lalo na tuwing gabi, huwag mo nang baliwalain. Napahalaga rin na pansinin ang mood changes. Maraming pasyente ang nagiging irritable, anxious o depressed dahil sa epekto ng toxins sa brain chemistry.
Hindi ito simpleng mood swing, ito ay epekto ng physical imbalance sa katawan. At kung hindi maayos ang tulog, mas lalong lumalala ang emotional health na lalong nakakasama rin sa overall well-being. Minsan, kahit simpleng sobrang pamangati lang ng balat ay sinasabi na ng katawan mo na hindi na nito naalis ang sobra-sobrang waste. Walang rashes, pero sobrang kate, lalo na sa gabi. May mga pasyente na halos hindi makatulog dahil sa ganitong pakiramdam. Hindi ito allergy, ito ay internal at karaniwang senyales ng toxin buildup. Sa kabuuan, ang mga warning signs ng kidney disease ay kadalasan hindi dramatic o obvious. Pero kapag pinagsama-sama mo ang mga ito, pagbabago sa ihi, panghihina, pamamaga, pagbabago sa panlasa, skin itchiness, confusion, UTI, cramps, bad breath, at insomnia, nakikita mong may pattern na. Ang katawan mo ay nagsisigaw ng tulong kahit hindi mo pa ito nararamdaman ng malala. Ang magandang balita, ang kidney disease ay pwedeng maagapan kung maaga itong natuklasan. Sa halip na hintayin mong tumaas ang creatinine o mapansin mong lumiliit na ang ihi mo, gawin mo ng habit ang annual blood test at urinalysis. Mura lang ito kumpara sa gastos sa dialysis at gamot. At kung mayroon kang family history ng kidney failure, mas kailangan mong bantayan ang sarili mo habang bata pa. Tandaan, hindi porket wala kang nararamdaman ay wala ka ng sakit. Ang kidney ay isa sa mga pinaka-silent organs na matagal bago magpakita ng sintomas. Pero kung marunong kang makinig sa katawan mo, makakaiwas ka sa dialysis, makakapagtrabaho ka pa ng normal, at mabibigyan mo pa ang sarili mo ng mas mahabang buhay. Kung nagustuhan mo ang video na to at may natutunan ka, don't forget to like and share para mas marami pa tayong matulungan. Subscribe ka na rin sa aming channel at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga natural health tips araw-araw. Thanks for watching and we'll see you in the next video.